Natanong din si Mayor Leni kung may plano ba siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Hindi ko kino-consider pag-usapan yung political this early. Kasi ang dami ko pang trabaho gagawin at marami tayo lahat trabaho gagawin. Gaya sa akin, kauupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun. Isa si Robredo sa mga matunog na pantapat ng oposisyon kay Vice President Sara Duterte na nauna nang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo. Nang tanungin naman tungkol sa maagang pagdeklara ng bise sa kanyang kandidatura, maikli lang ang naging sagot ni Mayor Leni. Karapatan naman ng kahit sino. Nire-respeto naman natin yan. Ang ina nyo Gagamitin nyo pa si Leni Robredo para meron kayong bagong ibabalita ulul. Karapatan naman ng bawat Pilipino yan. Bakit kasi kayo nagre-reklamo? Okay man lang. Sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa si Rastaman nagdeklara na tatakbo siyang presidente ngayon pa lang, gagawin nyo bang malaking issue? Hindi naman. Kung halimbawa sino pa ba yung mga tumakbong nuisan? Si Calyodi Kupal. Yung amoy araw na presidentiable na putang ina yung utak daing. Kung siya ba magdedeklara na ngayon pa lang, magdedeklara na ako tatakbo ko sa pagka-presidente. Magiging malaking issue ba yan? Hindi. Malaking issue lang yan. Kasi nga si Inday Sara yung nagdeklara na tatakbo sa pagka-presidente. Bakit malaking issue? Kasi nga, if the elections will be held tomorrow, she will win. Siya yung pinaka malakas na kandidato. Alam naman ng taong bayan yun. So kung nagdeklara siya ng maaga, ano naman sa'yo? O di magdeklara ka din kung naiinggit ka o kaya kayong mga dilawan, putang ina na-expose kasi kayo na wala talaga kayong kandidato. Lahat kayo, puros may pangarap. Putang ina nyo, magkakagatang kayong lahat sa pangarap ninyo maging presidente. Ganon din sa mga kay BBM. Si BBM naman hanap ng kanyang pwedeng gawing manok. Kaya lang, putang ina yung mga manok nila, puros mga bulik. Tayo na yan, yung panabong nila, puros 45 days yung mga manok na nakukuha niya. Hindi pwedeng lumaban tumapat sa isang agila na tiga Davao. Pucha, yan, dadagitin lang yan. So, kung ako pucha, magpapa-endorso ako kay Bongbong. Kung ako hindi. Pucha, kahit nagano ako kahit ako si Leni Robredo, hindi ako magpapa-endorso dyan. Puta, adik Papa-endorso ka dyan. Ang daming reklamo ng pagnanakaw. Papa-endorso ko dyan. Di parang sinabi nila na putangin na ako ang bagong representative ng adik at magnanakaw sa Pilipinas. Di umano. Huwag kayong magagalit sa akin. Si Amy Marcos may sabing adik yan. Di pa naman nagpapadrug test para patunayan niyang hindi. So huwag siya magre-reklam. Padrug test siya. Tapos pakita niya negative. Hindi na siya tatawagin adik. Sabi rin magnanakaw, sabi ni Saldico magnanakaw, sabi ng mga ibang mga nag-a-analyze siya magnanakaw. So kinukot lang natin sila. Hindi ko sinasabi magnanakaw sila. Pwede na lang patunayan na hindi sila magnanakaw. I-open nila yung kanilang mga book of expenditures. Di ba? So walang iya kayo. At saka ang masama dito mga bossing, nag-donate si Bongbong Marcos ng 500 million dito sa Bicol. Bicol lang ba nangangailangan ng tulong? Tsaka saan galing yung 500 million na yan? So parang nililigawan mo si Leni Robredo para tumakbo siyang pagka-presidente kalaban ni Inday Sara under ng under ng partido mo. Tapos ginamit mo pera ng taong bayan, 500 million, taxpayers money. Binigay mo rito sa probinsya na ito. So ano yan? Vote buying yan? Actually, hindi vote buying yan presidentiable buying yan Parang namimili ka ng presidente, gano'n, nagsha-shopping ka. Okay lang man, gamitin mo yung pera mo, yung mga ninakaw ninyo ng tatay mo, gamitin mo. Yung mga sapatos ng nanay mo, ibenta mo. Gamitin mo pambayad sa mga gusto mong tumakbong presidente na ikakampanya mo. Pero yung at the expense of the Filipino people, putsang ina, ninakaw nyo na yung pera ng taong bayan, pinamimigay nyo pa yung natitira. Hayop kayo, no? Wala rin kayo talagang kupas, no? Wala kayong hiya, no? Wala kayong modo. Putang ina, mahihiya yung makahiya sa inyo Yung dahon na makahiya, yung tumitiklop, mahihiya sa inyo. Putang ina ninyo.
Sa sobrang mahiyain nyo, mahihiya yung makahiya sa inyo. Kupal talaga itong mga hype na 500 million. Ang daming mabibiling school supplies nun. Daming mabibiling mga bigas nun para sa mga Pilipino. Mantakay mo, pinabigay lang dito sa Naga. Para ma-improve yung museum ni Jesse Robredo na putang ina, ba't nagka-museum yan? Yung ibang mga bayani nga natin, walang museo. Siya may museo. Ano bang ginawa ng kupal na yan? Bukod sa namatay sa aeroplano yan. Putang ina, hindi naman niya napababa yung krimen. Hindi naman niya naayos yung PNP. Putang ina, ba't ginugunita pa yung ulul na yan? O eto, katulad nito, itong itong stadium na to. Anong improvement pa kailangan niya? Dadagdagan nyo ng upuan? Ano yan? Double decker? Yung parang higaan, yung magkapatong na upuan? Yung ayos-ayos ng na yan, ng stadium na yan, pupondohan yung 500 milyon. Putya, grabe kayo ha. Mamigay kayo ng pera parang galing sa pinaghirapan nyo. Tax ng taong bayan yan. Mga hayop kayo. Discretion, yes, discretion. Okay naman yan, discretion. Pero sinasabi lang natin, spend it wisely. Tanginan nyo. Binenta nyo yung mga ginto ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, wala tayong pera. Tapos puta namimigay kayong pera. Isang taon pa lang si Leni Robredo, hindi niya ba kayang iprograma yung mga proyekto na yan diyan sa probinsya niya. Kailangan si Basti Duterte nga tinan niyo merong yung mass transport, yung bus ng Davao. Hindi pinondohan ni Bongbong yun. Anong ginawa ni Basti? Galing sa pera ng local government, bumili siya ng 10 bus para ma-roll out lang yan. Putsang yan natapos, nagpapanluno pa siyang bumili. Libre yun libre pa masay yun. Kapal ng mga mukha nyo. Tapos kayo, namimigay kayo ng pera. Putang ina, hindi nyo pinopondohan yung mga proyekto rito sa Pilipinas na magaganda. Hindi nyo pinoprotektahan yung mga proyekto rito. Pinopondohan, tapos namimigay kayo ng pera. Mga gago. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.